Halimbawa ng isang kupal na vlogger, eto yun. Tibay ni Bongo mga pre. Anong sabi niya sa isang interview? Sa panahon ni Digong, tahimik naman daw sila. Wala naman daw pong gulo. Pero sa panahon ni PBBM, magulo na daw po. Bay, teka lang. Ako'y naniniwala. Sa panahon ni Duterte, tahimik po ang mga buaya. Tahimik na nagnanakaw pera ng taong bayan. Hindi kayo nabulabog ano? Kasi protektado kayo. Di umano ni Digong. Yung mga buaya dyan ha. Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, abay nabulabog po sila mga pre. Magulo daw po ngayon, sabi ni Bongo. Pero bakit nga ba nagiging magulo? Dahil binulabog po ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga buaya. Ngayon nga nalaman natin na yung flood control talagang nagsimula pa yan no? Sa panahon ni Digong yung pangungurakot. At ngayon sa panahon ni PBBM nalaman po natin itong kamag-anak ni Bongo ay nakikinabang. May project sa gobyerno. Ikaw ba naman senador si Bongo Kaya yung kamag-anak ni Bongo abay tiba-tiba. O ngayon alam nyo na kung bakit tahimik sila noon. Tahimik na nagnanakaw pera ng taong bayan. Pero ngayon, magulo kasi binulabog po ni PBBM yung mga buaya. Marami pong buaya dyan na bulabog po ngayon. Kaya magulo. At salamat kay PBBM dahil hindi niya pinalagpas yung mga magnanakaw na to. Salamat kay PBBM dahil nalaman po natin kung sino-sino ang mga ito. Kaya sana po, itong mga pamilya ni Bongo, imbestigahan din po ng ating gobyerno. Kasama yan si Bongo. Hoy, Bugok. Huwag mong ikumpara yung presidente mo sa dating Pangulo na si Tatay Digong. Malayong-malayo, magkaiba sila. Ang problema sa'yo, nililihis mo lang yung totoong nangyari sa bansa natin. Sasabihin mo, tahimik kay Tatay Digong dahil protektado yung mga magnanakaw. Paano mo nasabi? Ha? Kaya nga sila tahimik kasi may batas, may gobyerno sa panahon ni Tatay Digong, may plataforma. Ayaw niya sa korupsyon, ayaw niya sa droga, kaya maraming takot at hindi gagawa ng mga kabulastugan. Kasi pag gumagawa ka ng hindi tama, may paglalagyan ka. Gets mo? Kaya wag mo masyadong i-divert yung istorya na ngayon sasabihin mo magulo kay Bongbong Marcos dahil binisto niya, binulabog niya itong anomalyang flood control projects. Ipoy-ay lang, ha? Matagal nang alam niya ni Bongbong Marcos, ha? Kahit hindi pa naipasa yung GAA, alam niya na yan yung programa ng Kongreso ngayon sa pamumuno ni House Speaker Romualdez Tambaluslos. Alam na yan ng Pangulo kasi magpinsang buo sila. Kung anong programa ni Martin Romualdez, sasabihin niya yan sa kanyang insan. Meron akong magandang programa, flood control. Dito tayo kakana. O, diba? Matagal na itong flood control, alam natin yan. Pero walang nakakalusot nito, walang makakagawa ng anomalya, lalong-lalo na sa panahon ni Tatay Digong kasi mahigpit ang mandato. Hindi ka makakalusot. Bakit dito kay BBM nakalusot itong iskandalong anomalya na trilyon-trilyon ang ninakaw? At pagkatapos na isang bulat na, sinabi na kung sino may mga kaugnayan dyan at koneksyon dyan na may mga hatian at may mga mali-malitang pera na ipinapadala mismo kay Zaldico at kay Tambaluslos. Pero may nahuli ba? May inimbestigahan ba? Mayroon bang napatawag sa Kongreso o Senado para imbestigahan? Wala. Ang kahayupang ginawa ninyo, ginawa pang state witness yung House Speaker na kung saan siya ang nagmamandato dyan mismo sa kabuuang GAA sa budget sa Pilipinas. Matagal na, ilang buwan na yung gumugulong investigasyon, walang resulta. Pero dito kay Senator Bongo, mas mabilis pa sa first, mabilis pa sa champion, di ba? Naipile na yung kaso. Naunahan pa yung ICI. Anong kaso kay Bongo? Dahil lamang doon sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng kanyang ama, na which is wala man siyang partisipasyon. Uulitin ko sa yung ugok ka na BBM vlogger ka, hindi pagmamay-ari ni Bongo yan. Nakapangalan niya sa CLTG Builders, nakarehistrado sa pangalan ng ama ni Senator Bongo na si Desiderio Go. Kung hindi ka pa naman kupal, hindi mo talaga babaliktarin yan. Di ba? Tapos, i-insist nyo talaga na may kasalanan si Senator Bongo. Di ba? Tapos, ang gusto ninyo, ipatawag, maimbestigahan sa Senado, sa Kongreso, para gigisahin. Alam na namin yung ang kalikas ninyo yung mga estilo ninyo. No? Gusto nyong ipahiya si Senator Bongo at gusto nyong diinan na mayroon talaga siyang kabulastugan o mayroon talagang korupsyon
para idiin ninyo, siraan nyo si Senator Bongo, at idawit nyo naman, i-connect nyo kay Tatay Digong para masira ang mga Duterte. Masira si Bongo, masira ang Duterte, kalaunan, idadawit nyo naman si Vice President Sara Duterte at sasabihin ninyo na, o tingnan nyo, ito ba yung Pangulo nyo sa 2028? Sirang-sira na. O ang daming mga kabulastugan, ang daming korupsyon. Huwag na. Kasi ang ginagawa nyo ngayon, nililihis nyo lang at talagang gusto ninyong patunayan na kahit walang mali ang mga Duterte, sinisiraan ninyo, gagawa ninyo ng marumi para kayo ang magiging maputi. Yun nga sabi ni Senator Bongo. Diba? Pero hindi kayo maniniwala. Kasi unang-una, ang kinukuhanan nila ng simpatya at gusto ninyo talagang targetin para mabuwag, kaming mga DDE supporters. Gusto ninyo masira ang pundasyon. Gusto ninyo magkawatak-watak kami mga DDE supporters. Pero never mangyayari yan. Kami ay solid na sumusuporta sa Duterte at sa mga kalyado nito. Ha? Kami ay solid milyon-milyon. Kayo, kaya nga kayo nag-iingay, kasama si Trillanes eh. Kasi ang target nila, buwagin ang DDE supporters. Pero hindi nyo kami kaya. Ha? Hanggang dyan na lang kayo, iilan lang kayo mga tangang loyalista. Ganun lang kasimple, FYI lang, real talk tayo.